ng Diyos. Kailanman ang anak ng Diyos ay hindi pwedeng parusahan niya nang wala siyang pagkakasala. Ang nagpaparusa ay ang kalaban ng ating Panginoon. Amen. So, doon sa nakita ho natin dito, yung pagkakasakit ho natin, yan ho'y sa kapahintulutan ng Diyos, pero hindi ho yan kagagawan ho ng Diyos. Kaya ho, meron hong follow-up dito, si Kuya Ben. Kuya Ben? Alam niyo, alam po ninyo mga minamahal kong mga kapatid, napakaganda, ang dami na ngayon ng text. Ang dami na nating natatanggap, pero dugtungan ko lamang yung napakagandang explanation ni Kuya Bert. Basahin po natin ang Hebreo, Kabanata 12, talata 3, ang sabi po rito, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan ang loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggalin ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya? Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So, hindi problema. So, hindi po yung pag nagkasakit dahil lamang sa kasalanan, sinasaktan pa nga raw ni Lord para lalong lagi siyang naalala. At lalong malapit at di niya minamalalo Parang si Job hinayaan mo masaktan upang lalong kumapit. Alam po niyo, ito yung pinag-usapan natin noon na ang lantay na ginto ay inilalagay sa apoy upang makita ang kanyang kalantayan. So, mga minamahal ko mga kapatid, sana po naging malinaw na wag natin tingnan yung dahil may sakit, dahil sa kasalanan, hindi po yun. Hindi sa kasalanan yun. Amen. Sapagkat hindi bibigay ng Diyos ang sakit ng tao. Amen. Diyan po atin pong nakikita dito ho sa ating pinag-aaralan. Tayo ho'y nakakadalawa pa lamang talinghaga tungkol sa puno ng igos na walang bunga. Pinagaling ni Jesus ang babaeng hukot. At sa dami ho ng mga natatanggap na text ho kami sa atin hong itong palatuntunan ay sa susunod ng Sabado ay amin hong bibigyan ng puanghuyan upang masagot ho yung iba pa hong mga katanungan nyo. At kung meron pa ho kayong gustong mga katanungan, ano nga bahot dun sa cellphone na akin hong ipinagkaloobusan nyo, ay inyo lamang itawag at makararating na ho o inyo hong i-text at makakarating na ho sa amin. Sa susunod hong pagtatanghal namin, bibigyan ho natin ng daan. Gusto ho namin na may nakaka-receive ng ganito para sa ganun ho ay makapagpaliwanagan ho tayo at makita ho natin yung mga gumigiyagis din sa inyong isipan, mga katanungan para ho magkaroon ng tamang kasagutan na isinasalig ho natin sa banal na aklat. Ngayon, merong katanungan pa, Kuya Bert. Meron pa, Kuya, katulad nga ng sabi mo, ito, meron pang text yung isang kapatid natin. Brother in Christ, paki-explain pong mabuti ang sinasabi pong karma kung may nagawang kamalian. Marami po kasing nagsasabi ng ganyang reaksyon. Salamat po. In God and God bless. Karma. Alam niyo ito yung inililecture natin ito doon sa kaligtasan yung salvation. Ito yung isa sa mga nilalaman Alam niyo po yung mga searching karma, dito lumiliit ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabi nung aking nanay nung araw, pag naglalakad ka niya at nakakita ka ng pusang itim sa iyong daraanan, ang sabi sa akin ng nanay ko, umuwi ka na. Malas yan, delikado yan. Nung ako po nagnatutunan ng katulad nito sa Ebanghelyo na aking pagbabasa at lumawak na yung pananampalataya, sinasabi ko ngayon, kung ganito ang iyong pananampalataya sa Diyos, ilagay mo na sa karma ang iyong kaligtasan.
Kung ang iyong pananampalataya ay katulad dun sa pusang itim na dumaan sa iyo at umuwi ka na, ilagay mo na sa pusa yung pananampalataya mo, huwag na sa Diyos. Kaya kung naniniwala ka dun sa mga karma, alam ng Diyos kailanman nakatakda sa'yo kung anong nakatakda sa'yo, kung anong ibibigay niya sa'yo. Malayo pa, hindi ka pa pinanganganak kapatid, nasa iyo na yan, magaganap na yan. Kaya kung may karma, hindi na sinasabi nila, wala po, there's a certain karma, wala ho yan. Yan ay paniniwalang pagano. Yan ay paniniwalang mali, sapagkat Diyos lang ang maaaring magbago, mag-ayos, at maggawa ng lahat ng bagay para sa buhay mo. Wala ho yung karma, hindi ho yan dapat ho pansinin natin. Sasabihin ng iba, nako, kita mo ang nangyari sa kayo, yung kinakarma na siya ngayon. Kalimitan ho, nakakarinig tayo ng ganyan eh. Pagka ho yung, kumbaga, meron nung nagawang kasalanan sa isang kapatid, at tapos nagkaroon ng karamdaman, ayun, ang nangyari sa pamilya niyo, kinakarma na siya. Hindi ho. Talagang dumarating niyo. Gaya nasabi ng mga kasama ko dito, nakatakda na po yan eh. Yung kung ano ho yung ano. Pero tayo bilang Kristiyano, ang panlaban ho natin sa mga ganyan ay yun hong time team na pananalangin natin. Panalangin. Pagtawag sa Diyos. Pananampalataya. Pananampalataya. Yun ho ang kinakailangan nating paiiralin sa atin na sarili, na tayo ay sa Diyos tatawag. Mananalangin ho tayo, hindi tayo sa Kanya ng abag, upang tayo ay magkaroon ng kalutasan ng anumang mga problema natin.